Okay, it's another reaction video na naman tayo. Meron akong nabasa na ang sabi ay, dito parang ba yung kotse niya? Kanina pa ba to? Ngayon ko lang napansin, nandito pala yung kotse ng manager ko sa tabi ko. Yun, pero wala naman siya doon, okay? Anyways, may reaction tayong gagawin. At ang reaction ko, ang sabi ay ito. Sino daw ang mag-aalaga sa iyo pagtanda mo kung ikaw daw ay walang anak? Or kahit may anak, sinong mag-aalaga sa iyo pag ikaw ay tumanda na? Ito ang sagot ko, okay? Parati ko itong sinasagot at parati ko itong sinasabi sa lahat, okay? Na kapag ako'y tumanda na, sino mag-aalaga sa akin pag tumanda ako? Siyempre yung pera ko. Yun ang tutulong sa akin para ako'y mabuhay uli. Para ako'y mabuhay pa rin ng akin. Kasi napakalaking halaga noon, napakalaking tulong noon na mayroon kang pera pag ikaw ay tumanda na. Ito ang hindi alam ng halos karamihan, okay? Na kapag tumanda na tayo, ay marami pa rin tayong kagastusan, okay? Yung ibang mga tao, ang daming nakikita ko na tumanda sila na hindi talaga naghanda ng para sa kanilang kinabukasan, which is mali. Hindi ko alam kung bakit ganun ang pananaw nila. Masasabi ko sa inyo napakadali kung kayo ay tumanda na naihanda ninyo ang kapirahan ninyo. Dahil sabi ko sa inyo, yan parang tutulong sa inyo pag kayo ay tumanda na. Madali kayong makakapamuhay pa rin lang sa inyo. Hindi naman pag sinabing tumanda ka na wala ka na kakayahang gawin para sa sarili mo. Basta ikaw ay malakas pa rin ang isip at katawan mo. Sabi ko sa inyo, magagawa nyo pa rin na alagaan pa rin ang mga sarili ninyo. Yung iba nga dito, sabi ko sa inyo, kung nandito kayo sa Amerika, makikita ninyo kung gaano ka independent itong mga tao dito. Mga American, talagang namumuhay sila ng sarili nila. Kahit sila ay nasa 86 years old na, 90, nabubuhay pa rin sila ng kanila. Kasi yung mga kakilala ko, malalakas pa naman yung isip at mga katawan nila. Wala pa naman yung akong nakikita na yung parang hindi pa nila, meron. May nakita ko sa nursing home yung iba, mga matatanda na or sa ospital na wala nag-aalaga, pero meron pa rin bumibisita kumbaga. Pero sabi ko nga, sa tulong ng perang naipon nila is madali nilang naalagaan yung sarili nila dahil ginagamit nila yung pera nila para alagaan pa rin yung sarili nila, kagaya na mag-hire ng nurse na pupunta sa kanilang bahay or nurse na magbabantay sa kanila. Yun ang dahilan or reason kung bakit naghahanda ang isang tao ng kapirahan niya para sa kanyang pagtanda. Ang akala kasi ng iba pag tumanda ka is wala ka ng kagastusan, hindi mo na kailangan ng pera, which is wrong. Kailangan mo pa rin ng pera pag ikaw ay tumanda na. Doon mo mas kakailanganin ng pera pag ikaw ay tumanda na dahil syempre hindi ka na makapagtrabaho. Saan ka kukuha ng pangtustos sa iyo kung wala kang anak? At kung may anak ka, paano kung yung anak mo ay wala din? Okay? Wala din siyang pangtustos sa iyo. Paano ka na? Di pareho kayong di ba? So, kailangan mapaghandaan ninyo yun. Kaya talagang kahit may anak akong isa, hindi ko talaga iniano yung buhay ko sa anak ko na, pagtanda ko, anak, ikaw naman ang bubuhay sa akin. Anak, ikaw naman ang magsusustento sa akin pagtanda ko. Ay, hindi. Talagang inihanda ko ang sarili ko dahil ayoko na umasa sa anak ko pagdating ng panahon. Gusto ko na pagdating ng panahon ay meron pa rin akong kalayaan para sa sarili ko. Yung naalagaan ko pa rin yung sarili ko, nasusustentuhan ko pa rin yung sarili kong pamumuhay, nabibili ko pa rin lahat ng mga kailangan ko sa buhay, nakakapagpa-check up pa rin ako sa doktor kung kailangan ko magpa-check up, nabibili ko pa rin yung mga gamot na kailangan ko, kailangan kong bumili ng gamot. Speaking of gamot, ayan na, may appointment na ako para dito sa aking birthmark at saka dito sa aking nunal, sa aking suso na lumalaki. Pareho silang lumalaki, nagpapaligsahan yata silang dalawa. So, nagpa-appointment ako dito muna sa loob ng base kasi manghihingi ako ng referral para sa labas, para sa dermatologist and cancer skin, ganyan, para may patingnan ko ito kasi baka may cancer na pala, diba? Sana naman ay hindi. Matagal na itong aking nunal na ito, bata pa lang ata ako, meron na ako nito kung hindi ako nagkakamali. Pero yun nga, hindi naman siya lumalaki, lately na lang siya lumaki talaga. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang siyang lumaki. Ayan, ramdam na ramdam ko na siya at nasasagi ko na siya. Hindi na siya yung dating normal na size nito. Ayun, lumaki talaga siya, talagang as in, lumaki. Ang laki na. Dati ang size niya lang ay parang tuldok lang. Ngayon, ito na, So baka mamaya matakpan na nito yung mukha ko.
So, kaya yun, pina-appointment ko na siya. Next month ang aking appointment. Sa katapusan ng July. So, we'll see kung malalaman kung ako'y sa labas, papa-refer sa labas. Anyways, itong masasabi ko sa inyo ha, sa mga may anak dyan na tatanda rin kayo pagdating ng panahon, kayo mga nanay. Ihanda nyo yung mga sarili ninyo. Ewan ko ba dun sa iba kung bakit ang pananaw ay bakit pa maghahanda? Lahat naman tayo ay mamamatay. Yes, lahat tayo ay mamamatay. Okay, lahat tayo pupunta dyan. Pero sana bago dumating ka sa ganong punto, ihanda ka. Okay, gusto mo bang mamatay ka na talagang nagdurusa, naghihirap? Syempre hindi, di ba? Ako ayoko nga matanda, ayoko nga mamatay na ako'y naghihirap pa rin. Gusto kong tumanda ako na alam mo yun, lumalaban sa buhay. Gusto ko na tumanda ako na, kahit tumanda ako is, natutustusan ko naman yung pamumuhay ko, yun ang mahalaga, di ba? Kaysa naman tumanda ka, hindi mo man lang matustusan yung sarili mong mga pangangailangan. Ay naku, sabi ko sa inyo, mas mahirap yung ganun. Kaya, be wise, okay mga mami? Kung kayo, mga mami, mga daddy, kung kayo ay may mga anak, or kung walang anak, isipin nyo yung future nyo, okay? Huwag nyo hayaan nun tumanda kayo na wala kayong pera. Okay? Alright, hanggang dito na lang dahil 4:10 na. Uwi na ako. Ako'y kakain. Gutom na ako. Hindi ako nagtanghalian ngayon. Ang kinain ko lang ay sausage. Sausage ba? No? Hotdog for breakfast. No, not hotdog. Itlog for breakfast. At saka yung sausage na croissant na may lamang itlog at sausage nga. Alright, uwi na ako dahil gutom na ang lola nyo. Alright, hanggang sa muli. Sana'y may matutunan kayo sa aking payo, okay? Bye!